Isang kaso ang naganap noong ika-22 ng Setyembre taong 2023 kay Suzanne Morf, na natagpuan ang mga labi niya 3 taon matapos ang biglang pagkawala noong ika-10 ng Mahyo taong 2020. Ang Colorado Bureau of Investigation ay natuklasan ang kanyang mga labi habang isinasagawa ang isang pagsusuri sa isang lugar sa Moffett, Saga County bilang bahagi ng hiwalay na investigasyon. Ang pangyayari ay nagbigay buhay muli sa kilalang cold case ng pagkawala ni Suzanne Morf, na mayroong masalimuot na personal na buhay at hindi tiyak na pagsasalaysay ng mga pangyayari. Unang itinuro ang asawa bilang pangunahing suspect sa inaakalang pagpatay ng pulisya. Subalit, ang bagong ebidensya ay nagdududa sa 2 taong pagsisikap ng higit sa 70 na investigador, 1,000 oras ng trabaho, 135 na search warrant, at daang-daang interview. Nagkaroon ng mga tanong kung ano ang nangyari noong araw ng kanyang pagkawala. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel, at kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Suzanne Morf ay ipinanganak noong ika-11 ng Abril taong 1971 sa kanyang mga magulang na sina Jean at Adrian. Lumaki siya kasama ang 2 kapatid na sina David at Andrew. Ang lahat ng nakakakilala kay Suzanne ay naglalarawan sa kanya bilang isang kahanga-hangang intelekwal at matulungin na kaibigan. Noong 1998, habang nasa mataas na paaralan, nakilala ni Suzanne ang kanyang future at kasalukuyang asawa na si Barry Morf at nagpakasal pagkatapos ng 6 na taong relasyon. Si Barry ay isang mahusay na manlalaro at nakapirma sa Toronto Blue Jays, habang si Suzanne ay nag-focus sa pagtuturo sa edukasyon sa Purdue University. Ngunit nauwi sa malupit na injury ang karera ni Barry, at nag-umpisa siyang maging isang landscaper. Matapos ang 4 na taon na pagtuturo ni Suzanne, at ang pagsisimula ng kumpanya ni Barry, nagkaroon ng mga problema ang mag-asawa. Sa kabila ng kanilang mga suliranin, nagtagumpay si Suzanne laban sa Hodgkin's lymphoma ng 2 beses. Noong taong 2018, lumipat ang pamilya Morf sa Mayville, Colorado, para sa isang bagong simula at upang maging mas malapit sa kanilang anak na si Mallory, na nag-aaral sa Western State University. Sa kabila ng kanilang mga paghihirap, masaya ang pamilya sa kanilang 7 ektaryang property kung saan si Barry ay nag-uumpisa ng maging isang volunteer na bumbero habang si Suzanne ay nagretiro mula sa pagtuturo at mas abala sa kanyang sarili sa simbahan at sa sports. Subalit, ang imahe ay muling nagbago matapos ang pangyayari noong ika-10 ng Mahyo taong 2020. Nang sumapit ang Mother's Day sa tahanan ng mga Morf, iniwan ni Barry at ang mga anak si Suzanne sa kanilang tahanan, at nag-isa itong nanatili doon. Ayon kay Barry, may landscaping appointment siya sa Broomfield, na 3 oras ang layo mula sa Mayville. Samantalang ang mga anak naman ay nagplano ng camping trip. Inaasahan nilang babalik si Barry at ang mga bata sa gabi para sa pagdiriwang ng Mother's Day. Ngunit hindi ito nangyari. Nag-send ang mga anak ng mensahe sa kanilang ina upang batiin siya ng Happy Mother's Day. Ngunit wala silang natanggap na sagot mula dito. Ipinagtaka nila ito dahil alam nila na laging aktibo siyang gumamit ng social media. Sa inaasahan na ilang litrato mula sa kasal ng anak ng kanyang pinakamatalik na kaibigan, alam ng magkaibigang sina Mallory at Macy na kailangan niyang magbukas ng kanyang telepono pagkatapos ng ilang oras ng walang sagot. Kaya't kinausap nila ang kanilang kapitbahay na si Martin Ritter at ang kanyang asawang si Mrs. Ritter upang tignan si Suzanne. Si Mrs. Ritter ay pumunta sa bahay ng mga Morf mga bandang 4:30 ng hapon, at doon ay natuklasan na walang tao sa bahay. Tumawag siya kay Barry upang ipaalam ang sitwasyon. At ipinag-utos sa kanya ni Barry na tignan ang mountain bike ni Suzanne. Kung wala ito, sinabihan siya na tawagan ang pulisya, at iyon nga ang kanyang ginawa. Dumating ang mga pulis sa bahay ng mga Morf, samantalang si Barry kasama ang kanyang 2 anak ay nagmadaling bumalik sa kanilang tahanan. Desperadong malaman ang kinaroroonan at kalagayan ni Suzanne. Natagpuan ng mga pulis ang kanilang unang matibay na ebidensya ilang oras matapos ang pagsisimula ng paghahanap. Ang mountain bike ni Suzanne ay natagpuan malapit sa isang matarik na bangin, hindi kalayuan mula sa kanilang tahanan. Ang lokasyon ay nagpapahiwatig na maaaring nagkaroon ng aksidente si Suzanne. Ngunit ang bike mismo at ang paligid na halaman ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng aksidente.
Walang marka ang gulong na nagsasaad na gumamit siya ng preno sa kanyang bike. Walang sira sa mountain bike kahit na nahulog ito sa gilid ng bangin. Walang dugo, at hindi nasira ang mga halaman sa paligid. Ang mga deputy ay nangako na malamang na inilagay ito doon ng ibang tao. Nang ipakita kay Barry ang impormasyon na ito, nagkaroon siya ng kakaibang reaksyon. Ang kanyang kakaibang teorya tungkol sa mountain bike ay naging unang bahagi ng maraming kakaibang kwento, konklusyon, at kwento na ibinigay niya sa mga investigador habang hinahanap ang kanyang asawa. Ilan sa mga tao ay natuwa sa kakaibang paraan ng paghandle ni Barry sa pagkawala ng kanyang asawa. Ibinahagi ni Barry ang kanyang mas detalyadong kwento tungkol sa kanyang asawa. Hindi rin sumali si Barry sa mga paghahanap na inorganisa ng kapatid ni Susan na si Andrew. Hindi siya naniniwala sa kwento ni Barry tungkol sa bike ride at inirekomenda na maaaring kinuha si Susan noong ika-9 ng Mahyo at hindi sa mismong araw ng Mother's Day. Ang pagdududa ay unti-unting lumipat sa kanya nang matagpuan ang helmet ni Susan 1 milya ang layo mula sa bahay ng mga Morph. Sa eksaktong direksyon na ipinapakita ng telematics ng sasakyan ni Barry na dinaanan niya noong umaga. Isang kakaibang at hindi eksaktong paliwanag tungkol sa Broomfield construction site na dapat niyang bisitahin ng araw na yon. Sa unang interview niya sa mga opisyal, sinabi niyang nagising siya sa alarm ng oras na 4:30 ng umaga at agad na umalis papuntang Broomfield. Ngunit ipinakita ng telematics mula sa kanyang Ford na sa sasakyan na nagmaneho siya ng 1 milya patungong kanluran bago tumungo sa construction site. Nang kontrahin si Barry ng datos na nakuha, ibinigay niya ang madaling paliwanag na siya raw ay naghahanap ng usa noong umaga na yon. Sa kabila ng mga tanong, ipinakita ni Barry na siya ay nagtratranquilize ng usa at pagtanggal ng kanilang sungay para ibenta. Ngunit nang sinabi ng mga opisyal na hindi niya maaaring makita ang usa ng 4:30 ng umaga dahil madilim pa sa oras na yon, binago niya ang kanyang kwento at sinabi na hindi siya nag-alarm para sa 4:30 at nagising lang siya ng kusa. Sa pagpatuloy ng investigasyon, mas nagiging kakaiba ang mga kwento at aksyon ni Barry, at marami ang nagtatanong kung may kinalaman ba siya sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa araw ng kanyang pagkawala, sinabi niya na ito'y isa sa mga pinakamagandang araw na naranasan ng mag-asawa sa matagal na panahon. Ayon kay Barry, siya ay nagtatrabaho kasama ang isang katrabaho sa silita ng umaga. Maaga siyang bumalik at naglakad kasama si Susan. Pagkatapos ay nag-ihaw ng karne at naging mas malapit sa isa't isa. Sinabi niya na natulog sila ng magkasama at inisip na maaaring yon na ang huli nilang pagkikita. Ngunit, tulad ng napatunayan na, hindi gaanong mapagkakatiwalaan si Barry bilang saksi. Nang simulan ng pulisya ang investigasyon kay Barry, natuklasan nila na nagsinungaling siya sa halos lahat ng nangyari noong gabi na yon. Ang unang palatandaan na may mali ay nang suriin ang cellphone at telematic data ng pickup truck ni Barry noong ika-9 ng Mahyo. Bagamat magkasama pa sina Barry at Susan Morph noong hapon at gabi, hindi tumugma ang mga pangyayari sa sinabi ni Barry. May mga kakaibang galaw sa paligid ng kanilang ari-arian, at lumitaw ang mga kasinungalingan ni Barry sa oras na iyon. Sa oras ng 9:30 ng gabi, 1 oras matapos sabihing natulog na si Barry kasama ang kanyang asawa, umatras ang kanyang sasakyan ng 96 feet mula sa driveway. Iniisip ng mga investigador na maaaring ito ang oras na inilagay niya ang bangkay ng kanyang asawa sa kanyang Ford pickup truck. Mula 3:25 hanggang 3:48 ng madaling araw, ipinakita sa mga record na nagbukas at nagsara ang pinto ng kanyang pickup truck ng mahigit sa 80 beses. Bagamat hindi pa sigurado sa ebidensya, nagbigay ito ng mga palatandaan na may impormasyon si Barry na hindi niya ibinahagi sa pulisya. Nang sumunod na araw, lumitaw ang mas maraming kakaibang detalye sa pagsusuri ng data mula sa madaling araw. Ayon sa mga kasamahan sa trabaho, hindi dapat nandoon si Barry sa Broomfield ng araw na yon, sapagkat hindi pa naka-schedule ang kanilang kontrata ng 1 linggo. Subalit, ayon kay Barry, nag-ikot siya sa Holiday Inn, ang lugar ng kanilang trabaho, bumili ng granola at tubig, at maikli lang na nag-stop sa fast food chain para linisin ang kanyang windshield. Ngunit, ang surveillance footage mula sa Colorado Bureau of Investigation ay nagtangkang bumula sa kanyang kwento. Nakitang nagtatapon si Barry ng 5 supot malapit sa fast food chain at Holiday Inn. Nang kontrahin siya ng mga investigador gamit ang mga footage,
Ibinigay niya ang kakaibang dahilan ng pagtatapon. Sinasabi na gusto niyang linisin ang kanyang sasakyan nang hindi naglalabas ng pera para sa wastong pagtatapon. Naglaho ang paliwanag ni Barry nang suriin ng mga pulisya ang kanyang sasakyan. Iniulat din ng isang kasamahan ang malakas na amoy ng bleach at chlorine sa hotel room ni Barry isang araw pagkatapos mawala si Susan. Dagdag pa rito, natuklasan ng mga investigador na ilang beses nagpalit ng damit si Barry sa buong araw. Bagamat mukhang masama ang mga aksyon ni Barry, wala pang natuklasang motibo ang pulisya. Subalit, nagbago ito nang masusing suriin ang personal na buhay ni Barry at Susan. Inamin ng anak ng mag-asawa na hindi sila masaya tulad ng itinatanggi ni Barry sa pulis. Ang mga text messages na natagpuan sa telepono at personal na gamit ni Susan mula sa kanilang bahay ay nagpapatunay na may mga problema sa kanilang pagsasama. Malamang, malupit ang kanilang relasyon, at maging ang ideya ng diborsyo ay hindi pinapansin ni Barry. Sa kanyang notes app, itinabi niya ang isang talaan ng mga hinanakit na bumubuo ng isang padrino ng pisikal na pang-aabuso. Binanggit ni Susan na takot siyang maging mag-isa sa isang kwarto kasama siya. Nag-aalala rin siya sa kanyang pag-inom. Paulit-ulit na pagtatangkang kunin ang kanyang cellphone, at nag-aalinlangan patungkol sa kanyang pananampalataya sa kanya. Nang magsagawa ang pulisya ng pagsugod sa bahay ng mga morph noong ika-20 ng Mahyo, natagpuan nila ang isang espiya na ballpen na binili ni Susan upang mahuli ang kanyang asawa sa kanyang ginagawa. Ngunit nagulat ang mga pulisya nang may matuklasan nila na nag-record si Susan ng kanyang relasyon. Ngunit hindi sa kanyang asawa, kundi ang kanyang ka-love affair at minamahal ay isang lalaki na tinatawag na si Jeff na kasama ni Susan sa mataas na paaralan. Sinasabi na umabot ang kanilang relasyon ng 1.5 taon na nagsimula noong 2018. Bagamat tila kasama sa person of interest si Jeff, pero naninindigan pa rin ang mga pulisya na siya ay walang anumang kaugnayan sa krimen si Jeff. Naniniwala ang mga investigador na natuklasan ni Barry ang tungkol sa relasyon at nabasa ang isang liham na sinulat ni Susan 2 araw bago ito nawala, na sumusuporta sa kanilang teorya. Inakusahan ni Barry si Susan ng pagsusulat sa kanyang nobyo sa espiya na ballpen. Ngunit bagamat ito ay instrumento, hindi ito ang tanging mahalagang bahagi ng impormasyon na kanilang natuklasan sa kanilang pagsusuri sa bahay ng mga morph. Nakatagpo sila ng takip ng tranquilizer dart sa dryer ng pamilya, isang natrangkang kaso ng bala sa kwarto, isang malaking crack sa pinto, at ang inaakala nilang natirang bahagi ng journal ni Susan sa fireplace. Ang lahat ng mga itong natuklasan, kasama ang telematic data, ay nagpapahiwatig na maaaring inihanda ni Barry ang pagpatay sa kanyang asawa at pinatay ito sa hapon ng ika-9 ng Mahyo taong 2020. Ang data mula sa cellphone ni Susan ay sumusuporta sa kwento pagkatapos siyang mag-text ng 53 beses sa kanyang nobyo at magpadala ng isang selfie sa oras ng 2:00 ng hapon. Hindi na ito ginamit muli. Hindi nalaman ng publiko na si Barry ay isang suspect sa pagkawala ng kanyang asawa hanggang 2 linggo nang gawin ng pulisya ang isang 2 araw na excavation sa isang construction site sa Salida, na isa sa mga job site ni Barry. Bilang tugon dito, naglabas si Barry ng isang kakaibang video sa publiko na nagdeklara ng kanyang kawalan ng kasalanan. Hindi inaresto si Barry hanggang sa May 5, taong 2021, halos 1 taon matapos magsimula ang investigasyon. Ang ebidensya laban kay Barry ay laban sa kanya sa pinakamahusay na kaso. Ngunit sa pagbabago ng mga kwento, paulit-ulit na kasinungalingan, at malinaw na motibo, mukhang tiwala ang prosecution sa kanilang kaso. Inakusahan si Barry ng unang degree na pagpatay sa kanyang asawa, pag-aayos ng pisikal na ebidensya, pag-aari ng mapanganib na sandata, at pagsusubok na impluwensyahan ang isang pampublikong lingkod. Bilang kung hindi sapat, naisampa rin kay Barry ang isang kasong pang-aabuso sa eleksyon sa pangalan ni Susan. Sinabi niyang hindi niya alam na mali ito at maaaring gamitin ito. Nagkasundo si Barry sa kaso at nagbayad ng multang $600 noong Agosto taong 2021. Isinagawa ang isang preliminary hearing upang magdesisyon kung ang kaso ni Barry Morph ay mapupunta sa paglilitis. At ito ay nangyari sa panahong ito na naging pampubliko ang karamihan ng impormasyon tungkol sa kaso. Sa loob ng 4 na araw, unti-unti nang ipinakita ng prosecution ang mga ebidensya na kanilang nakuha at iniulat kung ano ang kanilang akala sa maaaring nangyari.
Pinatay ni Barry ang kanyang asawa noong ika-9 ng Mahyo taong 2020. Nilapatan ng kanyang katawan sa isang hotel room, itinapon ang mga ginamit na kasangkapan, at inilibing ang kanyang katawan sa isang hindi na natatandaang libingan. Gayunpaman, ipinagtanggol ng depensa ni Barry ito, na tinutukan ang mga butas sa kwento ng prosecution. Itinuro nila ang kawalan ng mga tanda ng mga labi ng tao sa pickup truck ni Barry at sa kwarto ng hotel kung saan niya daw inilabas ang katawan ng kanyang asawa. Binanggit din nila na maaaring itong pinlansya ang takip ng dart bullet. Sa mga litrato na kinuhanan sa dryer, may mga hindi pagkakatugma. Isa ay nagpapakita na ang takip ay nasa loob ng dryer, samantalang isa naman ay nagpapakita na wala ito roon. Ayon sa depensa, imposibleng ginamit ni Barry ang kanyang dart gun upang tulungan sa alegadong pagpatay dahil ito ay sira ng panahong iyon. Ngunit ang malaking argumento ng depensa ay ang bahagi ng DNA na natagpuan sa Range Rover ni Suzanne at sa kanyang bike helmet na hindi nagtugma kay Barry. Ang nakakabahala, ang DNA na natagpuan sa kanyang sasakyan ay tumugma sa mga hindi na iresolbang kaso ng sexual na pag-atake sa Chicago at Arizona, na nagbibigay daan sa makatuwirang pag-aalinlangan. Ngunit bakit ito hindi agad na isulat? Ang investigador ng CBI na nagkuha ng ebidensya ay nagtungo sa military leave bago nito mabigyan ng pansin ang lead. Kasama na rito ang hindi pagbibigay alam sa depensa tungkol sa mga hindi pagtugma ng DNA match. Ipinagtanggol ng depensa na mayroong ibang suspect na may kriminal na record, at sa kawalan ng sapat na ebidensya, hindi dapat makonvict si Barry sa pagpatay sa kanyang asawa. Sa kabila ng lahat ng ito, nagulat ang buong bayan nang madismiss ang kaso laban kay Barry noong September 7, taong 2023, at itinakda ang kanyang piyansa sa $500,000. Sa kaligayahan, lumabas si Barry mula sa county jail kasama ang kanyang mga anak noong September 20, taong 2023, 9 na araw bago magsimula ang paglilitis. Ngunit noong September 22, taong 2023, biglang nag-file ng motion ang prosecution upang i-dismiss ang lahat ng kaso laban kay Barry nang walang kapansan-pansang dahilan. Ibig sabihin nito, malaya ang prosecution na muling buhayin ang kaso kung may bagong impormasyon. Sa gitna ng mga kaganapan, nadiskubre ang mga labi ni Suzanne sa Moffett, Colorado. May mga nagtatanong kung maaari pa bang ituring na suspect si Barry dahil tiyak ang pulis na ang kanyang pickup truck ay hindi na sa Moffett noong ika-9 ng Mahyo at 10. May nagsusumikap na isulong ang teorya na maaaring may kasamang iba si Barry sa pagtatakbo ng katawan at nagawa niyang pumunta sa Moffett upang ilibing ito. Gayunpaman, hindi pa rin ito tiyak, at hindi pa gumagawa ng aksyon ang pulisya at tanggapan ng district attorney. Ang abogado ni Barry ay naging vocal sa pagtukoy na maaaring isa si Suzanne sa maraming biktima ng isang serial killer, at nagbabalak ng $50 million na demand laban sa mga piskalya, sheriff, at maraming investigador, anila, na maliit siyang inakusahan sa pagkawala at kamatayan ng kanyang asawa. Anong masasabi niyo sa kaso na ito? Tama ba ang desisyon laban kay Barry? Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.